Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing ganda ko at kasing fresh overload ng Mama Sam ninyo. Charot! So eto na. So may chika sa akin. Sabing ganon. Meron daw ba akong experience na nagmahal sa isang tunay na lalaki? To be honest, isa yan sa mga iniiwasan ko sa buhay ko, ang ma-inlove sa isang tunay na lalaki. Yung straight guy talaga ha. Talagang iniiwasan ko yan. Ayoko. Oo. Ewan ko, dahil siguro motivated ako, kaya hindi ako dumadating sa puntong ganon. Pero may mga na-experience din naman ako na, alam mo yon yung na-inlove ka talaga sa kanila. Ay nako, nakakaloka. So, i-chika ko sa inyo. So, story time tayo ngayon. Siyempre, nung mga kabakabataan ko, meron akong isang lalaki na sobrang, hindi naman siyang gwapong-gwapo, pero nababaitan ako sa kanya ng todo-todo. To be honest, sobrang bait na bait ako sa kanya. Oho. At, alam mo yon, alam ko sa sarili ko kasi na parang kahit kailan naman, hindi naman ako mamahalin ng isang straight na lalaki. Kasi, di ba, kung gustuhin ka man nila ngayon dahil barkada ka nila. Pero ang ending pa din, magmamahal pa din sila ng, alam mo yon, ng babae talaga, yung babae na pwede nilang anakan. Ganun talaga yung mindset ko. Kaya, dead ma talaga sila sa akin. But dumating ako sa punto, meron akong isang kasamahan sa trabaho na sobrang nakakaloka siya. Oo, nakakaloka kasi actually parehas lang kasi kami ng uuwian. Tapos itong trabaho kong to, ito yung second job ko. Tapos first time ako doon, tapos nagkita kami, sabi niya, "Uy, taga Laguna ka?" Sabi nga nun, "Di ba dito ka din umuwi sa San Antonio?" Sabi ko, "Oo." Sabi nga, "Taga Dilapas ako." So, sabay na tayo umuwi. Kasi nagtatrabaho kami noon sa Santa Rosa. So, medyo malayo-layo yung biyahe papunta sa bahay namin. Siguro it's take 1 hour, ganon, or 1.5. Kung walang traffic ha, 1 hour. Pero kapag may traffic, abutin ka talaga ng 1 oras at kalahati. Tapos, ang pasok namin sa trabaho, ako kasi, ang schedule ko is 8 to 5. Pero siya kasi, ang schedule niya parang umuwi na siya ng mga alas 3 eh. Oho. But, sinasabayan niya nga ako everyday. Talagang consistent talaga siya na sumasabay siya ng alas 5 sa pag-uwi ko. Tapos, ang sa kanya kasi, magkaiba kami ng department. Oho, pero magkasama kami pumapasok, magkasama kami umuwi. Sa madaling salita, naging tropa talaga kami. Tapos may mga pinupuntahan kami mga inuman, ayon, sa pag-weekend. So ako naman, nag-i-enjoy naman ako sa company niya kasi parang siya nga yung kasamahan ko sa trabaho na very close ko. Kaya nakikipag-inuman talaga ako sa kanya ng bonggang-bongga. Ang mahirap lang kasi nung time na yun, hindi ko alam kung alam niya na bading ako. Pero kasi ganito na ako kumilos, wala naman akong tinatago. Pero kasi hindi siya nagtatanong. Siguro naman aware siya, pero hindi talaga siya nagtatanong sa akin. Ang naiirita ako, parang lumalabas tuloy na nagpipretend ako na lalaki ako. Ganon. Pero hindi, wala akong binabago. Siguro, may respeto siya sa akin or siguro na ganun lang ako kumilos, na sabi niya. Tapos ngayon, sinasama niya ako doon sa bahay nila. So, pupunta kami doon sa bahay nila. Siyempre, nandun yung kuya niya, tapos may mga barkada. Pagkatapos na yun, alam niyo na yung mga lalaki, yung sigawan nila, yung pag-uusap nila. So, hindi talaga ako komportable. Hindi talaga ako komportable na, kasi yung kuya niya, barkada niya rin. So, yung barkada ng kuya niya, barkada niya rin. So, hindi talaga ako komportable makipaglaro ng bilyar sa kanila. Hindi ako komportable na maupo, na kasama sila. Kasi nagmumukhang tahimik talaga ako. Nagiging dalaging din ang drama ko. Yung alam mo yun, nakaupo ka lang na gano'n, no? Tapos naluloka ako kasi parang sabi ko, bakit gano'n?
ba't ganito? O hindi talaga ako komportable. Mas gusto ko yung may mga girls na kasama, tapos alam mo yung harut-harutan, tapos may lalabas mo yung pang-o-okray mo, yung mga ganon. Ito kasi mga ano na to, mamaya jumbagin ako pag inokray ko sila ng bonggang-bongga. So, hindi talaga ako komportable sa kanila. So, naramdaman naman netong friend ko na hindi ako komportable. So, madali niya akong pinupull out. Yung ibig ko sabihin, yung halimbawa, pagdating namin doon, magbibihis na siya. Tapos, pagtapos na siya magbihis, tara na, alis na tayo. Tapos, nagbabanding kami, ng dalawa lang kami. Naglalaro kami ng bilyar, umiinom. Tapos, ito, pinaka nakakaloka. Siguro, gusto niya ma-notice talaga kung bading ako or hindi. Alam mo ba, dinala niya ako sa beer house. At take note, etong lalaking to, ang kauna-unahan na dinala ako sa beer house. Birthday niya, sabi niya, magsi-celebrate ako ng birthday ko, pero tayong dalawa lang. Take note ha. So ako naman, parang, this guy's in love with you, pare. Gano'n na yung drama ko sa buhay. Yung baliw na baliw sa'yo. Ganon. Ay, nako, nalululoka ako. Kasi parang, sabi ko, ba't ganito? May nararamdaman na ako sa kanya na parang I felt na sobrang special ako sa kanya. Tapos, alam mo yun, birthday niya, instead ng kasama niya, yung nililigawan niya, ako ang sinama niya at dinala niya ako sa beer house. At take note ha, libre niya pa yun. Oho, so dinala niya ako doon sa isang special na beer house. Tapos pag-upo namin doon, sabi niya, ay hindi po table, yung ganon. Actually, hindi ko nga sana siya napasaya. Hindi ko pa siya napasaya no, sana nga pinasaya ko ng bonggang-bongga. Sana nga, di ba? Alam mo yon. Wala hindi eh. So, para akong girl na alam mo yung kaano. Tapos nululoka ako doon sa beer house na pinuntahan namin. Kasi parang, alam mo yung umiinom kami. Pagkatapos, ang dami-dami lumalapit sa aming babae. Tapos siya naman, nakahara, ay hindi kami table, ano lang, inom lang kami, no. In fairness naman sa kanya, nandoon naramdaman ko yung protection. Siguro dahil gusto niya makomportable ako, tapos naramdaman niya na hindi na naman ako komportable sa lugar na siguro gusto niya nga malaman kung bading ako o hindi. Pagkatapos, after noon, lumipat kami na ibang bar, tapos pinaka nakakaloka, Diyos ko Lord, eto, dinala niya pa ako doon sa may mga babaeng nagsasayaw at naghuhubad. O, di ba, lalaki siya kasi mahilig siya sa mga ganon. Diyos ko Lord, naloka talaga ako na alam mo yon, ang daming panting hinuhubad. Yung ano mo yun, may isang panty tapos hubad. Tapos sabi ko, kakaloka. Ganun na talaga yung mga reaction ko. Syempre, nakainom na. Siguro dahil gusto niya nga mahuli kung bading ba ako o hindi. Tapos sabi ko, kakaloka. Nakakawindang. Tapos yung girl, dahil sa sobrang lasing-lasing na rin siya, hala, sayaw-sayaw siya. Tapos habang sumasayaw siya, may pa-split-split. Pagkatapos, hala, tumatama yung ulo niya doon sa mga mesa. Yung pag tumatumbling siya, Diyos ko Lord, parang Miss Grand lang yung dati. Ganon. Nakakawindang. Tapos, ako naman, ang reaction ko lang doon ay, ano ba yan? Ganon. So talagang sabi ko, nakakaloka naman dito. Tapos wala naman siya, parang hindi naman siya nag-table. Tapos ano lang talaga kami, have fun lang, inom lang talaga. Pero wala din syempre nangyari sa amin kasi hindi niya nga alam. Hindi ko alam kung hindi niya alam. Basta nahihirapan na akong kumilos sa mga ganong eksena. Tapos sabi ko, kaloka naman to. Hindi ako happy sa mga ginagawa niya. Pagkatapos, one time, sabi niya kasi madalas kasi kaming, pag uuwi na kami galing trabaho, kasi nga, di ba, nakakarating na kami sa Binya ng 7 p.m., kakain kami sa Tapsilugan. Tapos doon kami kumakain madalas, dalawa kami bago kami maghiwalay, ganon. Tapos, pag walang trabaho, pupunta yan sa bahay, susunduin ako ng motor niya, pagkatapos ayun, papunta kami sa kanila, or kaya samahan ko siya, yung mga tipong ganon. Tapos one time, niyakad niya ako, sabi niya, manood tayong sine. So, nanood kami ng sine. Hindi ko talaga makalimutan yun. Kasi bumili siya ng popcorn, tapos parang, alam mo yun, yung magkatabi kami, tapos share kami sa popcorn, kumakain. Ay, ako, nakakaloka. Tapos hanggang sa nag-resign siya sa trabaho, nag-resign din ako, lumipat ako ng ibang trabaho. Pagkatapos, syempre, yung feeling ko, yung nanood kami kasi ng sine, parang feeling ko, ano ba to? Chino-jowa ba ako nito? Yung mga tipong gano'n, ang ganda ko, di ba? Tapos hirap na talaga ako kumilos kasi hindi ko talaga alam kung ano ang meron sa amin.
parang feeling ko, binabarkada niya ako, tapos ako naman, sobrang in love na ako sa kanya. Yung tipong parang hook na talaga ako doon sa mga patibong niya. Pagkatapos parang hindi na ako komportable kasama siya. Dumating ako sa punto na parang hindi na ako masaya dahil nahihirapan akong kumilos. Parang pilit ko nagpipretend ako. Tapos hanggang sa pupunta siya sa bahay, sinasabi ko doon sa mama ko, sabihin mo wala ako. Yung mga tipong gano'n. Tapos naririnig ko pa lang yung motor niya. Sabihin mo wala ako. Yung mga tipong gano'n. Tapos, ayun, hanggang sa paulit-ulit siya pupunta sa bahay. Tapos hindi ako nagpapakita sa kanya. Pagkatapos nag-message siya sa akin, may nagawa ba akong mali? Gano'n. Tapos, hindi ko sinagot kasi parang ang feeling ko ay ayoko. Ayoko siyang harapin kasi natatakot ako noon na baka mamaya i-reject niya ako ng bonggang-bongga. So, yun yung kinakatakutan ko. Tapos, natatakot ako na magtapat sa kanya kasi baka mamaya layuan niya ako. Kasi wala naman kasi problema sa akin kung magbarkada kami. Tapos, lalaki siya, bading ako, walang problema. Kung magbarkada lang kami. Kasi kaya ko naman kontrolin yung sarili ko na, alam mo yun, na parang hindi ko i-push yung eksaktong nararamdaman ko. Kaya lang kasi, yung nararamdaman ko sa kanya, yung parang dumadating ako sa punto na nagiging masaya na ako pag natutulog kasi nanood kami ng sine. Masaya ako na nagkita kami kasi kumain kami sa labas. Yung mga tipong gano'n. Masaya ako kasi parang ako yung pinili niyang makasama sa birthday niya. Yung mga tipong gano'n. So, dumating ako sa punto na parang hulog na ako sa kanya tapos hindi ko alam kung ano ba yung eksaktong nararamdaman niya. Yung gano'n. Kaya ngayon, this guy's in love with you, pare. Diyos ko, naloloka talaga ako doon. Tapos baliw na baliw sa'yo. So, pinili ko talagang layuan siya. Pinili ko na parang bigla na lang hindi nagpakita sa kanya. Pagkatapos one time, New Year, parang December 31, nagkita kami sa palengke. Tapos sabi niya sa akin, "Uy!" Sabi niya, "Andito ka?" Sabi gano'n. Sabi ko, "Oo, namamalengke kami," pero awkward na. Tapos sinabihan niya ako na, "Ano nangyari sa'yo? Bigla ka na lang nawala." Tapos sabi ko, sabi ko, "Nagtrabaho kasi ako sa Maynila." Totoo naman, nagtrabaho ako sa Maynila. Tapos sabi niya, "Pinupuntahan kaya kita sa inyo, lagi daw wala." Tapos hindi daw nila alam kung nasan ka. Tapos sabi ko, "Ganun ba?" Sabi ko, "Pasensya na, kasi sa Maynila na ako nag-i-stay." Tapos sabi niya, "Ikaw naman, bigla mo naman akong iniwan." Yung gano'n. Tapos parang, iba na talaga yung parang nagkaroon siya ng galit sa akin na parang nagtampo ba. Tapos sabi ko, okay, o sige, next time kita tayo. Pero sabi niya, "Yan ka na naman, kailan yun?" Tapos hindi talaga ako nakipagkita sa kanya. Pero, alam mo dyan sa totoo lang, dumating ako sa punto na parang, kung sinabi ko sa kanya yung totoo, tingin ninyo may possibility ba na maging kami? O, di ba? Tapos, straight na lalaki siya. Tapos, kung, kung sinabi ko sa kanya yung totoo, tingin ba ninyo lalayuan niya ako? O, di ba? Tapos, or madidisappoint siya sa akin. Kasi, parang feeling ko nakakuha siya ng best friend. Pero, yung best friend niya, in love na sa kanya. Alam mo yun, yung ganun yung feeling. Ang hirap kaya. Kaya sabi ko, mas mabuti na lang din na hindi niya alam. Pero ngayon, sa totoo lang, naiisip ko, siya yung regret ko. Kasi sana sinabi ko sa kanya yung lahat, di ba? Parang malay ninyo, may chance naman pala. Ayun, alam nyo sa totoo lang ngayon, ang hinihiling ko, sana magkita kami. Kasi kung magkikita kami, tapos mabibigyan ako ng pagkakataon na makausap siya or mag-inuman uli kami, mag-sit down, doon maaamin ko yung lahat sa kanya. At hindi ako natatakot na kung mawawala siya or i-accept niya ako. Hindi. Hindi ko din iniisip na, ay baka maging kami in the future. Walang ganon. Gusto ko lang marinig sa kanya kung ano yung mga magiging sagot niya. Kung siya ba ay magugulat, kung siya ba ay ano. Pero sa totoo lang, kung ngayon, magkakaroon kami ng chance na mag-usap, ang unang-una ko sasabihin sa kanya, sorry.
Tapos, aaminin ko talaga sa kanya na, kasi bading ako noon. Hindi ko alam kung nararamdaman mo. Hindi ko alam kung ano, hanggang sa dumating na ako sa punto na in love na ako sa'yo. Yung mga tipong gano'n, lahat sasabihin ko. Kasi gusto ko malaman niya kung ano yung eksaktong naramdaman ko na katulad ng kinukwento ko sa inyo ngayon. Kasi pag dumating ako sa puntong gano'n, na nagkita kami, mas malakas na yung loob ko. Kasi parang noon takot hindi pa ako ganun ka-confident. Pero ngayon, ay nako, kiber kung i-accept niya, kiber o hindi. Kasi parang feeling ko, etong feeling na to, dapat noon ko pag ginawa, yung mga panahon na magkasama kami. Kung i-accept niya ako, okay. Kung ayaw niya, edi hindi. Kaya lang kasi noon, natakot akong ma-reject. Kaya, tinago ko. So yun. Yun lang, share lang sa inyo. Kaya mula noon, ayoko talaga na in love sa straight na lalaki kasi mahirap. Pero hindi pa yun natapos ang experience ko. Kaya sa susunod kong chika, yun ang ichichika ko sa inyo. So maraming salamat. Sana na-enjoy ninyo yung chika ko for today. And then, sana may ganito din kayong experience. So, sa tingin ninyo guys, kung umamin ako sa kanya noon, tingin ninyo, naging kami. Comment below. So, yun. So, syempre sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.